Yes po, muli po isang maulang umaga sa ating lahat mga kabarangay. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay ipapaliwanag ko kung bakit ko po sinabi o laging sinasabi na 101% matutuloy ang halalan sa December 1, 2025. Maraming salamat po sa mga baguhan, sa mga bagong subscribers po ng ating channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell para palagi po kayong updated. Opo mga kabarangay, kahit marami po yung nagagalit sa atin at sinasabing bias po tayo, ay lagi ko pong sinasabi na 101% matutuloy ang halalan. Hindi po ibig sabihin na hahabol ako o gusto kong matuloy talaga. Batas po kasi ang nagsasabi mga kabarangay. Siguro kailangan muna natin pag-usapan paano po ba nagiging batas ang isang panukalang batas or paano nagiging ganap na batas o Republic Act ang isang panukalang batas. Mga kabarangay, bago po kasi maging isang ganap na batas o Republic Act, ano po ang isang batas, ito po ay pinag-uusapan muna or inaaprobahan ng Kongreso at ng Senado. At kung ano ang mapag-usapan nilang version, halimbawa po magkaiba yung version po nila, pag-iisahin po ang desisyon nila sa Bicameral Conference Committee. Nakagaya po ng nangyari dito po sa ratified bill po na ito na term setting. Ano po? Matapos po na ito ay maratify na nga, mapagkaisaan o mapagkasunduan ng Kongreso at ng Senado, itatransmit na po yan sa Office of the President. At kapag yan po ay pinirmahan ng Pangulo, yan po batas na siya. Yes po, Republic Act na siya. At kung hindi naman yan pipirmahan ng Pangulo, yun nga po yung lapse into law, 30 days working days or 30 calendar days, alin man po sa dalawa, magiging ganap na batas na naman yan. Ganyan po nagiging batas ang isang panukala o proposed bill. Ngayon, ang tanong, pinirmahan na ba ng Pangulo? Hindi pa. So, hindi pa batas. Nag-lapse into law na ba? Hindi pa rin. So, hindi pa rin po yan ganap na batas. Kaya lagi kong sinasabi po sa inyo, dapat maging malawak ang pangunawa natin. Batas po ang nagsasabi. Ang usapan po dito sa barangay at SK election dito, batas. Hindi po yung kung ano yung gusto ng nakakarami, hindi yung kung ano ang gusto ng mga kapitan, hindi kung ano po ang gusto ng Pangulo. Batas po. Dapat ang magsasabi kung ano ang dapat mangyari. Yan po ang katotohanan. So malinaw po na may pagdadaanan pa itong ratified bill bago maging ganap na batas. Yan nga po, pipirma ng Pangulo or hindi niya pipirmahan, pwedeng maging batas. After po dito, ano pa ang maaring pagdaanan nito? Ayun nga po, halimbawa, pinirmahan niya ng Pangulo. At magiging ganap na batas na yan dahil after po ng publication, 15 days po kung hindi tayo nagkakamali. Ang hindi lang natin alam uli kung 15 working days ba o 15 calendar days. Ipapublish po yan sa mga malalaking pahayagan sa buong Pilipinas. I-announce yan o i-announce o ibabalita sa mga malalaking TV station. At dahil may social media na nga po tayo, i-advise din po yan sa gazette po ng COMELEC, mga kabarangay. After 15 days po ng publication, na wala pong anumang naging aberya, yan po, ganap na batas na siya. Ganyan po nagiging batas ang isang panukala. So ngayon po ay alam na po natin, alam na po ninyo kung paano maging ganap na batas ang isang panukala o panukalang batas o ratified bill. Ngayon, baka masabi po ninyo, napaka-easy lang pala para maging batas yan, para maging ganap na batas yan. Bakit mo sinasabi na hindi yan magiging ganap na batas, na mahirap makalusot yan, na mahirap maging batas yan? Ito po kung bakit ko po sinabi sa inyo na mahirap at talagang para sa akin po ay hindi po yan lulusot at hindi magiging ganap na batas. Yan nga po, pinirmahan o hindi ng Pangulo, kailangan i-publish po yan 15 days, working days or calendar days para maging ganap na batas. Ito ngayon yung sagot ko, bakit po mahirap
na makalusot yan at hindi yan magiging ganap na batas. Dahil nga po may ko-contest, may ko-kontra. Yes po. Kung ang magko-contest po ay naglaps na yung 15 days na journal o yung publication, siyempre batas na po yan. Kaya lang, may nakaabang nga po, siyempre bagong maglaps yung journal o publication, magpapile na nga po ng petisyon kontra si Atty. Makalintal. At kapag yan ay umabot na po sa Korte Suprema, siyempre, sabi ko nga po, magkakaroon po yan ng labanan, tagisan ng talino. Diyan po, magiging matibay ang Supreme Court ruling. Yes po, kasi noong una po, na ginawa po yan ng mga nanunungkulan natin, mga mababatas natin, idineklara ng Korte Suprema na yan po ay unconstitutional. Inulit lamang po nila. Bakit ko po ngayon sasabihin na talagang hindi yan makakalusot? Yan po ang dahilan, mga kabarangay. Kasi noon po, wala pang Supreme Court ruling. Noong ipospon po nila yung halala noong 2022, wala pang Supreme Court ruling. Nagkaroon lamang ng Supreme Court ruling ito nga ang 2023 na halalan. Dahil nga yung pagpospon po nila ay dineklara po na unconstitutional ng Supreme Court. So yan po yung mga paliwanag ko, bakit ko sinasabi na hindi talaga yan magiging ganap na batas. Dahil nga po mayroong siguradong kukontra. May magpipetisyon at may ruling na nga po ang Korte Suprema na illegal, unconstitutional po ang pagpapalawig po ng termino ng mga barangay officials at SK officials. Pero ang Kongreso po ay may kapangyarihan para i-fix ang termino ng mga yan. Yes po, pwede po silang mag-fix ng term. Ano po, yung hindi po lalabag sa batas. Kagaya halimbawa po, hahayaan na lamang, halimbawa lang ito hahayaan na lamang po na matuloy itong December 1. Halimbawa po, natuloy na December 1, 2025. At gusto ngayon nilang i-extend or palawagin ang termino ng mga nakaupo. Napakasimple lamang po, mga kabarangay, na kanilang gagawin kung talagang ang gusto po nila ay pahabain po ang termino ng BSK. Sa 20th Congress, pwede po silang gumawa ng another na panukalang batas. Ang Senado at ang Kongreso, kung 6 na taon yan, magbabaykam uli at mapagkaisan, alimbawa 6 na taon. 2025 ang halalan, ang susunod po ay 2028. Kung applicable sa mga uupo o mananalo sa 2028, itong batas o term fixing na ginawa nila, kung may gagawin man dito sa 20th Congress, tiyak po, magiging ganap na batas yan. Wala pong kukontra dyan. At least, na-extend na, napalawig na talaga yung term o na-fix term na yung mga barangay kung gagawin po nila yan. Ano po? Dyan po makikita natin kapag ginawa po nila yan sa 20th Congress, wala talagang political propaganda. Talagang term fixing po ang layunin nila. Hindi po kagaya ngayon na pinopostpone yung halalan. Political. May politika po. Pamumulitika. Paggamit sa politika. Mga kabarangay, karagdagan lamang po, napanood po natin at napakinggan itong si Senate President Chis Escudero noon. Yung pinakahuling LEDAC meeting, pinakauna po na LEDAC meeting. Ang sabi niya, ang gusto po ng Pangulo, o napagkasunduan po sa LEDAC, ay 4 years term. Pero tuloy ang halalan sa December 1. Then biglang naging pabago-bago po. Nagbago ito, po. At yung latest po na sinabi po ni Congressman sa Barbaria, kung hindi po ako nagkakamali, sa kanyang apelyido, ganun din ang kanyang sinabi, na gusto ng Pangulo matuloy ang halalan sa December 1, 2025, 4 years term din. At ang ayon din sa kanya, yun ang napagkasunduan sa LEDAC. Ngayon, bakit po parang sinuway? Sinuway po ng Kongreso at ng Senado ang kagustuhan po ng Pangulo o yung napagkasunduan po sa LEDAC na 4 years, tuloy ang halalan. At ang naipasa, napagkasunduan, 4 years. Pero extend ng 1 year yung mga nakaupo. Mga kabarangay,
akin pong gagawan ng content yan maya-maya lamang. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit sinuway ng mga kongresista na yan at ng Senado, mga senador, yung kagustuhan o yung napag-usapan sa LEDAC. Parang ngayon lamang po nangyari na napag-usapan sa LEDAC ay hindi po naaprubahan sa Bicameral Conference Committee. Samantalang naging kagawian na po na kapag napag-usapan po sa LEDAC, yan na po yung nangyayari. Pero bakit ngayon po ay hindi? Mamaya po, i-content ko yan para po sa inyo.